napakalagang pag-aaral ng iyong salita. Especially po, Lord God, tungkol po ito sa baptism, Lord God, na kung saan, Panginoon, isang act of obedience, Lord God, bilang mga Kristiyano na nakapag-isa na sa inyo, Panginoon, at part po ng aming pong pagiging anak niyo, Panginoon, at pagiging Kristiyano namin, Panginoon, ay yung pagbibigay namin yung obedience na yun, kung saan, Panginoon, na binigyan niyo po yung magandang halimbawa para sa amin. I pray, God, Father, na bigyan niyo po kami ng wisdom, especially po yung speaker namin sa gabing ito, Panginoon. I pray also, Lord God, yung kahalagahan, Panginoon, ng baptism sa aming mga anak ninyo, Panginoon. Lord, I pray also yung mga kasama kapatiran namin na wala pa po, Lord God. We pray, Father God, na patuloy niyo po silang ingatan, Lord God, kung sila po ay nagbabiyahe at makahabol po sila, Lord God, sa gawain ito. At muli po, ang Banal na Espiritu ang sumaamin sa pagkakataong ito, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Naririnig niyo po ako? Amen po. Amen po, Pastor. Wala. Medyo may delay. Anyway, okay. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay about baptism. Probably, the doctrine of baptism is being twisted and has been twisted and perverted over the past years, ano. At tingnan natin ngayon ano ba yung kahalagahan ng baptism or water baptism. At ewan ko lang kung share ni Pastor Brian yung slides about our materials. But first of all po, ang baptism is for believers. Okay? If you accepted the Lord Jesus Christ as your personal Savior by faith, you are already a candidate for water baptism. Ano? Itong antithesis na to or itong katotohanan na to is ang baptism cannot be properly administered to unconscious infants o yung mga baby. Ito po yung talagang fact, ano? Ito'y katotohanan, no, na hindi ang baptism po talaga is for the believers. Marami pong proof sa katotohanan ito at pag-aaralan po natin ito, no, isa-isa. I hope that yung Bible po ninyo ay katabi ninyo para makita natin ano yung mga scriptural text na nagsasaad na you should be a believer first before you will be baptized. At makikita po natin dyan at basahin po natin yung Matthew chapter 3 verse 6. Sino pwedeng magbasa ng Matthew chapter 3 verse 6? Ate Lira, mayroon ka bang Bible dyan? Lira? Ay, wala po. Okay. Okay,
Kuya Pem, si Kuya Pem. Matthew Ay. chapter 3 verse 6. Okay. Okay, ulit po, pa. Pastor Bright, pagka may share mo yung PowerPoint, paki-share na lang po ha. Thank you. Chapter 2, verse 6. Verse Matthew 3, verse 6 po. Po, pa. Matthew chapter 3 verse 6. Ano po? Abot ko po na. Ako. Ayun po ako. Ang Bible says, in Matthew chapter 3, verse 6, when we are baptized in Him, in Jordan, confessing their sins. Ayun po. Amen. Diba? Ay, Ate Cecil, nandyan, naririnig niyo po ako? Sorry po ha. Medyo na-delay. Okay. Sabi dyan sa Matthew chapter 3 verse 6, and were baptized of Opo. Him in Jordan, confessing their sins. No, sila ay nag-confess muna, and then they were baptized. Ang tanong ko dito, can an infant or can a baby confess, can they confess their sins po? Pakisagot po, Ako po ba Ate yung Cecil. tinatanong? Okay. Opo. Hindi po. Hindi po pwede sapagkat kailangan meron pong pangunawa at kaalaman tungkol dito po sa bagay na to. Amen. Pinag-uusapan So, po natin yung water baptism, no? Yung sa mga Christian, born again Christian. Siguro po yung sa baby, yun po yung parang dedication, so wala sila kamuang doon. So itatalaga lang po sila, pero yung water baptism po, hindi po pwede ang infant. Okay. Clear, ano? Sabi ni Ate Cecil, a baby or an infant cannot confess their sins. So meaning, those baptized were capable of confessing. Meaning
This requires intelligent speech, no? Something that infants cannot do, kung makikita nyo dyan sa slides. So, maliwanag that baptism is for believers, no? Kung ikaw, if you accepted the Lord Jesus Christ as your personal Savior, sabi ko kanina, you are a candidate for water baptism. Basahin po natin yung Acts chapter 9 verse 6. Ito yung kwento ni Saul. Ang pangalan dati ni Paul ay Saul of Tarsus. So makikita po natin dito, si Saul ay na-save siya sa Acts 9 verse 6. Pakibasa po Ate Cecil at Pastor Noli. Acts 9 chapter 9 verse 6. Acts 9:6. Nakamute ka. Okay po, Acts 9, chapter 6, in ESV, but rise and enter the city, and you will be told what you are to do. Okay, Acts 9:6, 9 verse 6. Acts, yun po yung sa King James. Sandali po. Kasi nabasa ko ESV. Sa King James and iba yata ito. Okay, basahin ko na lang, no? Basahin ko na lang. Okay, Acts 9 verse 6, sabi dyan, and he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. So dito makikita natin, alam niyo po si Paul na siya po ay naligtas. Kung babasahin po natin, on the way to Damascus, naligtas siya sa Acts chapter 9 verse 5 and 6. No? Tinawag niya si Jesus na Lord, no? Meaning he already confessed that Jesus is Lord, and he acknowledged that he's Lord, no? He accepted the Lord Jesus Christ as his personal Savior. Pero siya ay nabautismuhan saan banda? Sa Acts 9:18. Pakibasa po Pastor Brian, Acts 9 verse 18. Acts 9 verse 18. Acts 9 verse 18, sabi dito, immediately, something like scales fell from Saul's eye, and he could see again. He got up and was baptized. Okay, makikita natin dyan, diba, si Paul o si Saul ay, of course, he was blinded by the Lord. Tapos inutusan niya si Ananias na puntahan, samahan si Saul, ano. Tignan niyo po yung transition, napakabilis po, di ba? Si Paul ba ay siya ba ay tinuruan maigi, no? Siya ba ay nag-aral muna ba siya ng salita ng Diyos? Di ba? Hindi po, di ba? Kumbaga, he immediately followed the Lord in water baptism. No, nung siya ay nakakita na, he was baptized, no, by Ananias. So napakaliwanag po dyan, no, that it was immediate.
no, as long as you, sabi ko nga kanina, as long as you believe by faith that the Lord Jesus Christ is your personal savior, you are already a candidate of water baptism. Hindi na kailangan pang patagalin, kumbaga. Okay? So nakikita natin dyan, si Paul na siya naligtas sa Acts chapter 9 verse 5 to 6, and immediately sa Acts 9:18, siya na ay binautismuhan ni Ananias. Tama ba, Pastor Noli? Amen po, amen. Amen. No, ang bilis, 'di ba? Yung transition ay napakabilis, ano? Okay. What else? Ano pa yung mga abundant proof na ang baptism is for believers, no? Si Cornelius, no, makikita natin sa Acts 10:47, kung babasahin nyo dyan, can any man forbid water that he should not be baptized, which has received the Holy Ghost as well? Alam nyo, si Cornelius gave clear, unmistakable evidence of salvation before he was baptized. Okay? Sino pa? Si Lydia. Kilala nyo si Lydia? Si Lydia? Sino nakakilala po kay Lydia? Si Lydia po ay narinig niya muna yung gospel. Kung babasahin niyo po sa Acts 16 verse 14 and 15, he heard the preaching, and then he accepted the Lord. The Lord opened her heart, no? Binuksan ng Diyos yung kanyang puso at tinanggap niya ang Panginoong Hesus bilang sarili niyang tagapagligtas, and immediately she was baptized. Basahin po natin Acts 16 verse 14. Sino bang pwede magbasa? Si Pastor Aladin. Amen. Acts chapter 16, verse 14. How can you read this? Pastor. Siya napapagbasa ko sa. Sige po. Acts chapter 16, verse 14. One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. And so 15, when she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house. And she persuaded us. Amen po. Okay, amen. So nakita natin dyan, a certain woman, si Lydia, after niya makarinig ng preaching, no? Nila Peter ay tinanggap niya ang Panginoong Hesus kasi sabi diyan, the Lord opened her heart, ano, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Ay si Paul pala nag-preach dito, no? So ibig sabihin, after that, sabi sa verse 15, and when she was baptized. So ibig sabihin, immediate din after niya tinanggap si Lord, she was baptized. So maliwanag po, no, that baptism is for the believers. Ano pa? Yung jailer. Naalala nyo si Paul at saka sino ba yung kasama niya, Ate Kakay? Sino ba yung si Ate Cecil, sino bang kasama ni Paul na nakulong? Silas. Paul and Silas po. O Paul and Silas, di ba? Nung nakulong sila ay di ba natakot yung jailer, di ba? Sabi niya, what must I do to be saved? Natakot yung jailer, di ba? At sinabi ni Paul na you have to believe to Jesus lang and you will be saved. And immediately he was
his household were baptized also. So after that, after they had believed on the Lord Jesus Christ. So makita po natin, no, hindi na muna sila, I mean, hindi na pinatagal, no, hindi na pinapatagal. Kumbaga, as soon as they receive Jesus Christ as their Lord, they immediately follow the Lord in water baptism. Yun yung mga proof of this fact that water baptism is for believers. Okay? May tanong po ba? May tanong? May tanong po? Or any additional konti? Mamaya pag-aaralan pa natin yung motive. Pero dito Meron po pa, sa... Pas Mark. Amen po. Yung kay Philip sa kay Utopia, no, sa Acts. Amen. Sige, kwento mo, Yeah, Pastor Roy, kwento mo. I think na masali ba yun sa mo sa slide? Maganda din yun kasi after niya na narinig yung gospel na siniri Philip, huminto sila at nagbapabdize yung Utopian, eunuch ng Utopian. So talagang nakita natin yung sequence ba? Sharing, then believe, then baptize. So yun yung sequence, yun yung pagkasunod-sunod ng Amen po, totoo yan, no? Yung isa pang example, yung Utopian, na si Philip ang siyang nag-baptize sa kanya. Nahanap niya nga, di ba? Dito, maraming tubig, oh. Sabi niya, what hinder me not to be baptized? So, may tubig, ibig sabihin, maraming tubig, at after na siya ay nanampalataya ng Panginoon, na ang Panginoong Jesus ay tagapagligtas niya, ay immediately he went to water baptism. So yun, ano pa? Sino pang pwedeng magdagdag? Maliwanag ba? O sino bang pwedeng may tanong po ba? Pastor Alading, konting dagdag. Amen po, maliwanag po mga kapatid. Praise God, maliwanag po yung pinuturo sa atin ni Pastor Mark that ang baptism po is nangangahulugan na ito po is tayo saved na, kaya po tayo nagpapabaptize. It is our, ito rin po isang illustration, na makikita natin yung sa malalim pang pagkakakita, yung paano yung death, yung burial and resurrection po ng ating Panginoon. Na ito po yung nag-illustrate din yung our death to sin, yung ating pong pagbangon mula doon sa bautismo po natin is ito po yung new life sa ating pong Panginoong Jesucristo. And ito po is also our outward testimony of the inward change ng mga believers po. Kaya po ito po yung obedience natin, nasabi natin kanina ni Ate Cecil, yung act of our obedience to the Lord after nung tayo po nagkaroon ng salvation mula sa ating pong Panginoon, na tayo nagkaroon ng faith, narinig natin, tayo nagkaroon ng truly na repentance sa ating Panginoon, at sa pamagitan nitong obedience na ordinance po na ating sinusunod is tayo po is nagkakaroon ng testimony together with our fellow Christians sa church po. Amen po. Sige po, tuloy lang. Mamaya na ulit. Okay, amen. So I hope na maliwanag po, no? And then let's go to another topic. Ito yung ano ba yung Pastor. Can you... Pastor. Ay. Okay, Ate Cecil. Go Well, ahead. dagdag ko lang po, yung great commandment ni God sa atin, yung sa Matthew 28 verse 19. Minention din niya yung baptizing them, yung go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. So ibig sabihin po, talaga pong ibinigay sa atin ng Panginoon yung bukod sa maturuan tayo ng kanyang ng kaligtasan, sa maturuan yung mga tao, at turuan din sila na mabaptize sila
mabatay sila dun, yun nga po sa pamamagitan ng water and sa pamamagitan po ng pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun po. So yan, no, makikita natin yan sa next slide. At yung sinabi ni Ate Cecil, this is the New Testament order in baptism. No, ito yung nagtuturo that the baptism is for believers only. So ano makikita natin diyan? Tingnan natin yung sequence ha. Sa Matthew 28:19. Ano yung sequence? Kanino niya binigay yung itong Great Commission, 'di ba, sa church? Anong unang step natin? Go and preach the gospel. Okay, number 1 step, sinabi ni Ate Cecil, number 1 step na binigay sa atin is go ye therefore. Ibig sabihin, pumunta tayo, lumabas tayo, at ano yung susunod? Teach all nations. Ano iti-teach natin? Ano yung ituturo natin? Pastor Noli. Nakamute ka, Pastor Noli. Sabi dyan, go ye therefore. Okay, lumabas tayo. And then, ano susunod? Yeah, teach, Na sequence? teach the nation. Ano yung tuturo natin? Teach all nations. Ano yung tinuturo natin? About the gospel. About the gospel. Okay, hinto tayo dyan, about the gospel. So, ituturo natin about the gospel. Ano yung gospel? Gospel, the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. The good news. Yun yun, the good news of the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. And after that, pag tumanggap na sila, pag tumanggap na yung ating mga hinayuan, anong gagawin na? Ano yung ituturo natin sa kanila? Pastor Brian? After po na ma-preach yung gospel at tumanggap sila, yun na po yung sunod na steps, yung baptizing. Amen. In the name So of the yun, Father, the Son, and the Holy Spirit, these three. Amen. So yun po, no, kaya po ang baptism is first step of obedience natin sa Panginoon. Yan yung unang step ng pagiging obedient natin kay Lord. Unang step, labas tayo. Pangalawa, ituro natin yung gospel. Pangatlo, let us encourage them. Pag tumanggap na sila sa Panginoong Jesus, let us encourage them to follow the Lord in water baptism. At ano pa yung kung babasahin nyo yung verse 20, pakibasa, Ate Kakay. Matthew 18:20. Ay, 28:20 pala. Babasahin ko po, Pas. Sige po. Sandali po, wala ko sa labas. Sandali. Matthew, ano po? Ano nga po ulit? Matthew 18? Okay, Matthew 28 verse 20. Matthew 28 verse 20. Okay po. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even though the end of the world. Okay po, Pas? Amen. Amen. Okay na. So nakita natin yung sequence ng Great Commission, di ba? Go ye therefore, let us go unto all nations. So labas tayo. And then ipakilala natin sa mundo, no? Sa mundo yung ang Panginoong Jesus bilang Savior and Lord. Pangatlo, pag tinanggap na nila ang Panginoong Jesus, let us encourage them, no, to go to follow the Lord in water baptism. At pagkatapos noon, saka pa lang natin sila tuturuan. Actually, yun na sequence. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Nakita niyo po yung sequence.
yung order? Maliwanag, di ba? Yes Any po. additional, Pastor Bry? Amen na po, Pastor Mark. Klaro po yung klaro po explanation dito po sa Matthew 28:19. Yung sequence niya. So yun, no? Actually, ito medyo maraming nag-aalangan, no? There are a lot of already Christians talagang nag-aalangan about water baptism, but it is clearly stated that after you believe by faith that Jesus Christ is Lord and your personal Savior, you can immediately go to water baptism, because this is the first step of obedience. Ito yung unang hakbang ng pagsunod natin sa Panginoon. Just a testimony, when I came to know the Lord way back high school, tinanggap ko ang Panginoong Jesus bilang sarili kong tagapagligtas, I immediately went to follow the Lord in water baptism. I was baptized when I was second year high school. Naintindihan ko na, tinanggap ko na ang Panginoong Jesus bilang sarili kong tagapagligtas. I immediately went for water baptism. Hindi na ako naghintay ng 1 taon o 2 taon. As long as I know, as long as I know that Jesus Christ is my Lord and my personal Savior, I immediately went and followed the Lord in water baptism. So yun po, no? Ano pa yung sequence ano pa yung mga proof? Mark 16:16, pakibasa po. Kuya Ate Grace, Mark 16:16. Mark 16 verse 16. Gadi, ikaw na. Kuya Gadi, basahin mo. March 16. March 16. Whoever did. Wala namang kasi bulok to eh. Ay. Anong, hindi, anong like, King James? Para makinig ka kasi hindi ka nakikinig. Wait lang po Makinig ka, Gadi. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Amen. So what is the order? What is the order, Gadi? Ano muna? What is the order? Ano yung sequence dyan? Gadi. Ano po? Dapat po ma-believe ka muna ba Amen. bago po ma-baptize. Very good. Di ba? Maliwanag. Maliwanag yan, no? That you should believe first, and then you should undergo water baptism. Ano pa? Acts 2:38. Pakibasa ulit, Gadi. Acts 2:38. Acts chapter 2 verse 38. Gadi. Wala na. O si ano na lang, si Angela. Ay, si Hana pala. Si Hana. Nandiyan ba si Hana? Sino po sana? Ay, sige, Dalawa so O na si lang. Gibson daw po, pass. Pasir Gibson na lang. Okay na, okay. O si Gadi na lang daw ulit. Si Gadi, ang ganda ng boses, parang ano eh. Gibson Okay. daw, Gibson. Si Gibson. Acts 2:38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the
remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. At sinabi sa Amen. Ano yung order diyan? Ano yung order? Una muna, ano muna yung gagawin natin? repent, repent, Repent. repent, Okay. Una repent muna and is be repent. baptized. And very good, di ba? Nakita natin, dapat may repentance muna. Ibig sabihin ng repentance, dapat nag-change muna yung isip natin. Dati hindi tayo naniniwala that Jesus Christ is Lord, but when we heard, nung narinig natin yung gospel, nag-change yung ating mind, and and by faith we accepted Jesus Christ as our Lord. Yun yung tinatawag na repentance. We change nagbago yung ating pag-iisip. Dati ay hindi tayo naniniwala, and then naniwala na tayo. So yun yung repentance, no? Yun, repentance muna bago magpa-baptize. Okay? Maliwanag? Ano pa? Ano pa yung pwedeng Acts 2:41, no? Pakibasa Acts chapter 2 verse 41, si Angela ni Ate Cecil. Hana ni Ate Cecil pala. Hana ni Ate Cecil. Ana. Ano pong verse? Acts chapter 2 verse 41. Ana, ikaw daw. Na, ikaw daw. Acts chapter 2 verse 30. Basahin mo. Ba't ako? Tinawag ka ni Gusto ko ikaw magbasa eh. Okay. Gusto namin pastor, ikaw eh. O dali, basahin mo na. Basahin mo. Okay. Okay. Basahin mo. Seeing what was to come, he spoke of the resurrection of the Messiah, that he was not abandoned to the realm of the dead, nor did his body see the grave. God has raised this Jesus to life, and we are all witnesses of it. Acts chapter 2 verse 41 ba yan? 2 verse 41. Sorry po, nabingi. 41 pala. Sa 31 screen pala. natin. Asan ba? Ayun. O, niyo. Okay. Ikaw na daw. Ako na lang po. Those who accepted this message were baptized, and about 3,000 persons were added that day. Tama ba? Amen. O anong nakita mong sequence diyan, Ate Cecil? Yung pong nag-accept, Okay. and after accepted this his message or received his word, were baptized. After that, nagbaptize po sila. And mga nabaptize Amen. po O, maliwanag po. 3,000 persons. Okay, maliwanag, no? They accepted the Lord and then they were baptized. No? Immediately yan. Immediately, ilang libo yan? 3,000, di ba? 3,000 po. O, immediately after they accepted the Lord Jesus Christ, they went immediately into water baptism. Ano pa? Acts 8:13. Para maliwanag po tayo. Acts 8:13. Si Hana ni Pastor Aladin. Si Lira daw, nagtaas ng kamay. Okay, Lira, Angela, go. Acts 8:13. Oh, wait lang po. Acts 8:13. Then Simon himself believed also, and when he was baptized, he continued with Philip and
wondered, beholding the miracles and signs which were done. Okay. So yun, no? What is the sequence again, Lira? Ano yung nakita mong sequence? What did you see? What did you, anong nakita mo? You receive his word po, and then Okay. will get And then, baptized. very good. So nakita natin dyan that yung order, no? Ano pa? Acts chapter 8 verse 12. Si Hana naman ni Pastor Aladin. Acts chapter 8 verse 12. Acts chapter 8 verse 12. One day believed Philip as people Jesus Christ. Amen. So ano yung sequence? What sequence did you see, Hana? Hana. First, The sequence, come here. What's the sequence? what's the order? They believe people they believe, said Okay. Amen, no? Nakita natin diyan nung narinig nila yung preaching ni Philip, and they believe on the preaching of Philip. Nakita natin diyan they were baptized. No? After that, they were baptized. So nakita natin, maliwanag po that it's very clear. No, there's a lot of abundant proof about this fact na immediately you can go to water baptism after you believe, after you accepted, after you repented, no? Makikita natin diyan talaga yung order. Any additional pa, Pastor Noli? Medyo pahinga lang ako konti. Po, actually po, pass. Okay. Walang addition. Pastor Brian? Yun po, Pasmart, talagang ang candidate talaga para sa water baptism is yung talagang nagkaroon na ng personal na relasyon sa Panginoon, yung mga saved na. So, ang water baptism, hindi ka nagpabaptize para ma-save, kundi nagpabaptize ka dahil saved ka na. So, hindi siya part ng salvation, pero part ng obedience mo para sa Panginoon. So, unang-una talaga, dapat magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Dapat magkaroon ka na ng kaligtasan bago ka magpabaptize. Kaya, recommended to sa mga Christian na may pag-unawa na. Kaya yung mga bata, talaga, hindi pa sila talaga allowed kasi hindi pa talaga nila naintindihan yung gospel. So, kasi yung baptism kasi yun yung personal na decision mo na magpabaptize ka dahil alam mo na, naintindihan mo yung katotohanan. So, yung binyag sa mga bata, hindi nila personal na decision yun sa kanilang mga magulang. So, hindi pala naintindihan. So, una-una dapat magkaroon po talaga tayo ng relasyon sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng salvation, kaligtasan. Yun na po, Pasmart. Amen. Maliwanag. Ganda, di ba? Sabi ni Pastor Brian, magpapabautismo tayo kasi ligtas na tayo. Yun ang yun yung talagang prerequisite, napakaliwanag, no?
Baptism cannot is not part of, it's not part of our salvation, but it is an act of obedience, no? Ito'y ating pagsunod sapagkat commandment to ni Lord, no? Ito'y utos ng Lord. So by following the Lord in water baptism, we become obedient to His command. Yan yung panalangin kanina ni Ate Cecil, kung narinig nyo. Diba, Ate Cecil? Ate Cecil? Nawala. Pastor Brian, naririnig ba ako? O nawala ako? Amen po, Pastor. Klaro po yung boses mo. Okay, amen. Ano pa? Additional pa, Pastor Aladin, bago tayo pumunta dun sa isa pang topic, kasi dalawang Wednesday natin to itatakel. Amen po. Yung po, isa rin yung pong Christian baptism mo, it means po ito is yung as a believers, as a person, yung po, sinasabi ko na as a public profession of our faith, na atin pong tinanggap ang ating Panginoong Hesus as personal Lord and Savior, and as a disciple na ng Panginoon, is tayo po ay nagpapa-water baptism. So, we confessing our faith in Christ. Then, sa pamamagitan ng baptism is Jesus has cleansed our soul from sin and now have new life in Christ. So, yun po yung mga sumisimboloran. Amen po. Amen. So yun, no? Alam nyo, naging anak po tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. No, we become the children of God by faith and not by baptism. Okay, maliwanag po yan, ha? We become children of God by faith sa pamamagitan ng ating pananampalataya and not by baptism. Okay, though sabi nga, though baptism, we put on Christ, we identify ourselves with Him. Okay? Any question? May tanong po ba? May tanong po? Kuya Pem, Ate Grace, Ate Cecil, Ate Lira, Ate Hana, do you have any questions or additional? Tanong lang po, wag mahiya. May tanong pa, Smart, para po sa pwede pa bang magpabaptize ulit? Example, kung nabaptize ka 10 years ago, pero hindi mo masyadong maintindihan yung sumunod ka lang, kasi may sabi na mabaptize ka, and then now, kung naintindihan mo na talaga, mas klaro na sa'yo, pwede pa magpabaptize ba ulit? Pwede po. Pwede po magpabaptize ulit kung hindi natin, halimbawa, hindi ko naintindihan, no? Nung una akong nabautismohan, hindi ko masyadong naintindihan. Ngayon naintindihan ko na, pwede po. You can undergo water baptism again. There's no problem po with that. Amen? Ako po ay nabaptize also twice. But there's a story behind that. Ito'y alam nyo kasi sa Baptist Church kasi meron kaming tinatawag na, ang tawag dito, yung tinitrace yung pinanggalingan ng church, no? Tinitrace kung saan nanggaling. My pastor during that time na-trace niya that yung mother church namin ay walang pinanggalingan na church, no? Walang, sabihin, hindi matrace kung saan galing.
So he asked the authority of the other churches to be yung parang kumbaga sila yung magiging mother church kasi may ibig sabihin kaya nilang i-trace kung saan sila nanggaling. Ganun kasi sa Baptist Church. So lahat po kami, although na bautismuhan na kami, we all undergo again into water baptism. Medyo malalim na kwento, but ako po ay nabaptize again nang ako ay college na. So high school nabaptize ako, pangalawa nabautismuhan ulit ako during the college days ko na. But anyway, mahabang kwento. But yung tanong ni Pastor Brian ay yes, it's okay. If you don't understand if you don't understand fully, no, you can undergo water baptism again. Amen? Ano pa po? May tanong pa po ba? Yeah, Mamaya tanong po. Pwede Sige po po, ba, Pastor Aladin. yung po ba, Pastor, sprinkler is iba po doon sa submerge in the water? Magkaiba po yun, no? Mayroong tinatawag na sprinkling. Okay, mayroong kasing 3 modes na tinatawag ang baptism, ano? At itong modes na to ay papag-aralan natin later kung may time pa. But there are 3 modes na tinatawag. Unang-unang mode ng baptism na pinaniniwalaan ng iba ay sprinkling. No, ito yung where a few drops of water are sprinkled on the candidate's head. Few drops lang, few drops. At yung pangalawang mode ay yung pouring. Ang ibig sabihin niyan, where a small quantity of water is poured over the head, the candidate's head. Medyo siguro isang basong tubig to. Pero yung pangatlong mode, which is scriptural, kasi makikita natin dyan mamaya bakit scriptural itong mode na ito, ay yung immersion. Baptism by immersion, where the candidate is completely immersed in water. So yun, no? 3. Una is sprinkling, pangalawa is pouring, pangatlo is immersion. But again, mamaya pag-aaralan natin ano ba yung scriptural, ano ba yung tama. And we believe, no, as I believe we believe all, no, kami mga pastors, that immersion is the scriptural way of baptism. Do you agree, Pastor Noli? At mamaya papag-aralan natin yan, susunod natin papag-aralan yan. Okay, maliwanag po. Do you agree, co-pastors, with the immersion Amen as po, the Pastor. proper Amen po. way or scriptural way of water baptism? Amen po, 100%. Amen po. Pastor Brian, Pastor Aladin, Pastor Amen, Noli? Amen. Amen. Okay. Okay. Okay, praise God. So yun, no? At least makita. Okay, bakit natin paniniwala? Okay, susunod na to. Bakit natin pinapaniwalaan yung why we inclined into immersion or immersion as a baptism, no, as a water baptism. Okay, New Testament example show or imply immersion. Okay, titingnan natin bakit immersion. Basahin natin Matthew chapter 3 verse 6. Pwede bang basahin natin, Lira? Matthew chapter 3 verse 6. Why we believe water baptism by immersion. Matthew chapter 3 verse 6. Wait lang. And
and were baptized of him in Jordan, confessing Okay their lang. Take your time. Uulitin po ba? Amen. Sige po, pakiulit po. Okay. And were baptized of him in Jordan, confessing their sins. Okay. What is in the Jordan? It's a there's a river there, right? So, ibig sabihin, maraming tubig, no? John baptized in the river Jordan. So it's a common sense, no? An unnecessary action if sprinkling or pouring were the mode, no? Ito'y unnecessary if the mode uses by John in baptizing is sprinkling or pouring. Hindi niya na kailangan ng river, tama? O hindi niya na kailangan ng ano bang river sa Tagalog? Ilog. Ilog. Di niya na kailangan ng ilog kung sprinkling ang mode or pouring. Okay? Maliwanag po. Ano pa? Ano pang second verse na pwedeng natin makita? Matthew chapter 3 verse 16. Pakibasa again, Gadi. Matthew chapter 3 verse 16. Oh. Matthew chapter 3 verse 16. Ayun na. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. The Lord Jesus Christ went down into the water and came out of the water. So you see Gadi, out of the water, parang ano, paano ba ipapaliwanag yun? Out of the water. Ibig sabihin, talagang inilubog ang, no? Umahon. Umahon sa tubig. Umahon sa tubig. Ang ibig sabihin, ito'y immersion, di ba? Jesus Christ was baptized by John the Baptist by immersion. Ibig sabihin, siya inilubog sa tubig at ano yung term? Sa Tagalog? Umahon po. Umahon, di ba? Kung sprinkling ba, katulad ng pinanggalingan natin at pouring ang kailangan mo pa ba ng Okay, medyo nawala ako. Pakisalo muna ako, Pastor Bry. Amen po, Pastor. O Pastor Brian, pakisalo. Amen po. So itong baptism by immersion, water baptism through immersion, ito yung nag-set ng example kay Jesus Christ. Ito yung ginawa ni John the Baptist sa kanya, na inilubog talaga siya sa tubig. At alam nyo, yung immersion actually nag-symbolize kasi yan ng death, burial, at resurrection ng Panginoon sa Kristo. Sa next Friday, 27, makikita natin kung paano isagawa yung water baptism. I-action natin na unang-una, tatayo tayo dun sa tubig, sa swimming pool ba, tapos natin yung ilong natin, tapos ilubog tayo sa tubig, tapos ihaon ulit. So meaning, nag-symbolize siya ng kamatayan, kasi nag-stop ka ng paghinga mo, tapos ilubog ka, meaning burial, tapos pag-ahon mo ulit, yun yung resurrection. So yun yung simbolo kung bakit kailangan talaga yung immersion. At ito yung ginawa nila nung una pa kay Jesus Christ sa mga believers. So talagang inilubog talaga sila sa tubig. So ito yung biblical
Ito yung biblical practice nila sa water baptism. So, ang water baptism, public declaration natin na tayo nakiisa na sa ating Panginoong Kristo. So, sa darating na Friday, next Friday, 27, kung mayroon pong magpabaptize, so at least nagkaroon na po tayo ng idea kung paano ba ito gawin o ano bang kalagahan ng baptismo, water baptism through immersion. So, yun po, no? Ang ano ko lang dito na kung tayo po'y nakakilala po yung kung tayo nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, tulad yan ng mag-asawa, no? Itong wedding ring ko, ito yung nagsimbolo na ako o kami na Jaja ay mag-asawa na. So pwede kong walain ang sing-sing na ito, pero ang katotohanan ay asawa ko siya at kasal kami. So, ganun din po ang ating Panginoon sa Kristo. Tayo nagkaroon na ng relasyon sa Kanya. Pero yung baptism, yung pagpabautismo natin, yun po yung palatandaan na tayo nakikisa na sa Kanya. Just imagine, ang Panginoon, yes, nagkaroon na kayo ng relasyon, pero walang baptism sa iyong buhay. Katulad din po yan sa mag-asawa. So, public declaration, yung baptism, at kailangan talaga bilang mga mananampalataya na mag-obey po tayo. Kasi ito'y ordinance po ng ating church. Okay? Mas Aladdin? May po, additional po mga kapatid na yung pong meaning po ng baptize means po, it's galing po ito sa Greek word means to submerge in the water. So, yung baptism po ay ibig sabihin, narinig natin, hindi siya sprinkling or by pouring. So, dito po, kaya ating pong talagang sinusunod yung ito pong paglubog sa tubig. Tama po yung sinabi na ni Pastor Brian na it is signifies, ito'y because of our pananampalataya, pagsunod sa ating Panginoon, sa ordinansya na yung kanyang death, yung ating pagpigil sa ating hininga, then yung paglubog natin, which is yung kamatayan niya, then para na rin po nating iniwan at inirepent yung ating mga kasalanan before, then yung pag-ahon po natin like the resurrection ng ating Panginoon, which is tayo po'y noong handa na, yung binago na niya na mag-walk to the new life. Ano po, kumbaga, na sumusunod kay Kristo. Amen po. As our personal Lord and Savior. Amen po. Okay. Amen. Okay, ang ganda, no? So, ano pa? Ano pa pwede nating makita? Bakit yun? Tama po yung mga sinabi ni Pastor Aladdin at Pastor Brian, na talagang ang baptism, it refers to, it is a symbol that we are buried with Christ. Yung ating mga kasalanan ay ibinaunan ng Diyos kasama niya sa kanyang burial. Okay, this is a symbol, it symbolizes the burial of our Lord Jesus Christ, no? Sabi nga ng Romans 6 chapter 4, therefore we are buried with him by baptism unto death. Ano pa? Sa Colossians chapter 2 verse 12, sabi diyan, buried with him in baptism. Okay, maliwanag yan, no? At ano pa, bakit bakit ang mode natin ng immersion? Pakibasa nga ito maganda. John 3:23, pakibasa ulit, sino bang pwedeng magbasa? Si Gio, Kuya Gio. Andiyan ba si Kuya Gio? Nakita ko kasi dito, Ate Cecil and Kuya Gio. Ate Cecil, Kuya Gio, John chapter 3 verse 23. And John also was baptizing an Aenon near to Salim, because there was much water there, and they came and were baptized. Amen.
So nakita natin, ano yung napansin natin? There was much water. Ibig sabihin, kung sprinkling or pouring, kailangan mo ba ng maraming tubig? Di ba hindi? So nakita natin dito, and John also was baptizing in Enon near to Salim because there was much water there, and they came and were baptized. John required much water to baptize, something that would not be necessary if sprinkling or pouring were the mode. Okay po, maliwanag po ha. That is why we believe that baptism by immersion is the biblical or scriptural way of water baptism by immersion. Okay? Ano pa? Ano pa pwedeng makita natin? Okay, Acts chapter 8 verse 38 and 39. Pwedeng magbasa si si Gadi. Acts chapter 8 verse 38. Malapit na tayo matapos. Then next week papag-aralan natin ano ba yung motive. What is the motive of water baptism? Ano yung sinisimbolo nito? Next week papag-aralan natin 'yan. Pero basahin muna natin bakit immersion. Bakit immersion yung tamang mode. Pakibasa Gadi, Acts chapter 8 verse 39, 38 and 39. Acts chapter 8 verse 38 and 39. Acts chapter 8. Yung binasa. Acts chapter 8 verse 38. Okay po. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, and the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. So yun nakita natin, 'di ba? Maliwanag, 'di ba, Gadi? Na sila si yung si Philip at saka yung Ethiopian pumunta sila saan sila pumunta? Sa tubig. Sa tubig. Both into the water at sabi diyan, and when they were and Philip baptized the Ethiopian or the eunuch, and baptized him, and they, sabi diyan, and when they were come out of the water, ibig sabihin sila ay umahon din sa tubig. So maliwanag ba mga youth? Naintindihan nyo ba that water baptism ang scriptural way dyan or yung Bible way dyan is immersion? Okay? Thank God. Thank you, Lira. Thank you, Gadi. At least maliwanag na sa inyo that yung mode, at saka yung order ng yung sequence na tinatawag na napag-aralan natin kanina. And then next week papag-aralan natin ano ba yung sinisimbolize nito. Yung iba sinabi na ni Pastor Aladin at saka ni Pastor Brian. Next week mas lalaliman pa natin ng konti. Tapos ano ba yung motibo natin, bakit tayo magpapabaptize? Bakit tayo magpapabaptize? Malalaman din natin yan next week. But for now, yun lang muna yung papag-aralan natin. Nakita natin yung order, that una muna ay dapat meron tayong personal relationship sa Panginoon, Dapat save muna tayo bago tayo magpabaptize. And nakita natin yung mode o yung pamamaraan na pamamaraan pala, hindi sprinkling or pouring, pero immersion pala. At nakita natin sa scripture, nabasa natin ng maliwanag, at next week itutuloy natin ito. Amen. I hope that youth, lalo na lalong-lalo na kayo youth, na naintindihan ninyo and when you decide the Lord,
to follow him in water baptism. We pray that you follow the Lord in water baptism because this is an act of obedience. Ito'y pagsunod sa command ng Panginoon. Okay? At next week, attend ulit kayo at aralin natin ulit. And thank you. Any additional, Pastor Brian? Any additional, Kuya Pem, Ate Grace, Ate Cecil? Word of encouragement sa mga kung hindi pa kayo nababaptize. Okay? Ano pa? Sino? Anyone can add po. Pastor Aladin, Ate Cecil, go ahead. Amen po. Ayan. Ako po personally, when I decided to accept Jesus Christ as my personal Savior, and then nagkaroon din po ako ng pangunawa sa baptism, no? So, yung na-experience ko po yon, iba po talaga yung relasyon ko sa Diyos eh. Yung parang kumbaga, mas lumalim after ng pagsunod ko ng baptism. Tuloy-tuloy po yun na gusto ko laging ma-involve ako dun sa paano ko palalaguin yung relationship ko kay God. Kasi una pa lang yung baptism. Sobrang napakalaking impact po sa akin na dun pa lang po na pinakita na pagsunod sa Panginoon. Yun po yung experience ko na lumalim pa po at mas lalo po akong yung bukod po sa pag-aaral o pagdidig yung about Jesus, no, yung pagkilala sa kanya, ganun din po yung paano ako mag-involve sa mga gawain na nauukol sa kanya para ayun lang po hanggang ngayon po na nararamdaman ko po at masaya po ako na paglilingkuran ko po ang Panginoon dahil po ganun po katindi yung or intense sa akin yung paano ako nagkaroon ng relationship kay God na ganun kalalim. Yun po. Amen. Thank you, Ate Cecil. Alam niyo po, baptism is the test of our personal obedience to Christ. So tama po yun. Okay, lastly, thank you, Ate Cecil. Sino pa? Ate Grace, meron ka bang testimony o whatever? Meron pa tayong 3 minutes or 5 minutes. And then, okay, Ate Grace. Gandang gabi po sa lahat. Ako po, matagal na po ako na baptize. Parang bata pa po ako noon. Tapos, pero after po noon, naging sunod-sunod na rin po yun, kasi una nga po yun na pag-obedience eh. So, naging kinuha na po ako na maging worker, kasi nauna na baptized na nga po ako, na sumunod na po ako unang step sa Lord, ganyan. Hanggang sa kagaya po nung kay Ate Cecil, lumalim na rin po ng lumalim. Kahit po na bata pa ako, hindi pa ganun masyadong naiintindihan ko nun yung mga, hindi pa ganun kalalim ko maintindihan yung mga word of God po na itinuturo talaga. Pero nagkakaroon na po ako ng relasyon sa Panginoon. Hanggang sa ngayon po na nagmamature na po ako at lumalalim na po ako sa relasyon ko po sa Panginoon. Actually po, papabaptize po kaming lahat. Sabi po ni Kuya Pem. Papare-baptize kasi siya po, baptize ka sa church namin, diba? Ayan, nag-baptize po siya sa church namin dati, nandiligaw ka ba? No? Nililigawan niya pala yata ako dati na napilit. Mabaptize. Yun po dati. Matagal na po yun eh. Sabi niya po magpa-baptize daw po kami buong family sa 27. Pastor, doon pala po, paano po si Gracious, pwede po ba siyang i-dedicate po sa 27? Sino po? Si? Gracious po. Amen po, amen po. Sasabay po natin yan kay ano pangalan nito? Si Baby L. No? Amen po, amen po. At praise God po that it's really amazing po. It's really a blessing that makita namin kayo, lahat kayo ay nagpabaptize at
magpapabaptize at yun po, talagang napakalaga po na talagang ang baptism is like wearing a uniform. At next week, itatakil pa natin ng mas deeper ng konti. Ano yung motibo, ano yung motives natin. But really, a blessing na ngayon pa lang ay you have already decided to follow the Lord in water baptism. Lahat po kayo. At like the jailer kanina, yung like the jailer, di ba? Nakilala siya sa Panginoon, pinakilala niya rin ng Panginoon sa kanyang household, at lahat sila ay nagpabaptize. And you are like the jailer, Kuya Pem, and your family. Yun, at lastly, Pastor Aladin, kindly close a little bit and then magturo ka na kung sino magko-closing sa prayer. Amen po, thank you po sa PEM family, no? Kami po nagagalak po dahil kung mapapadedicate din po si Gracious, no? Kasi po kung babalikan po natin yung 1 Samuel, no? Chapter 1 verse 11, how Hannah is barren, then how he dedicate si Samuel sa Panginoon. Kaya po kayo mag-asawa dyan is basahin niyo po yung 1 Samuel chapter 1. Then inyo pong pagbulayan mag-asawa para po mas maliwanagan pa po tayo paano mag-dedicate, Napakaganda po ng topic natin ngayon, at nawa po isa patuloy po nating maunawaan yung bautismo sa tubig, sa immersion. Yun ang nakita natin ngayon na most na biblical way or mode of baptism na akala po natin before that nabautismo na ako, na-wisika na ako, or na-sprinkle na ako, or napuring na ako. But praise God, sa gabing ito is naunawaan namin through scripture, through Pastor Mark, na yung palang baptism by immersion ang talagang most biblical mode na ma-identify tayo with Christ, na alam po natin is not prerequisite for the salvation dahil tayo po nagpapabaptize because we already saved. Mga kapatid, it is rather po mga kapatid na act of our obedience, a public proclamation of our faith in Christ, and identification ng ating Panginoon na sumas atin. At ito po ay isa ring larawan na yung our old life, and becoming a new creation. Kaya po tayo nagpapasubmerge, then the new life will come. We are new creation. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17 na yun po, maliwanag po. At tayo po i-close ni Kuya Pem sa gabing ito sa ating pong ABS po. Salamat po, Pas Mark, at sa inyo po mga kapatid na nagbigay ng sharing. Salamat sa mga youth natin na nakinig ngayon sa gabing ito. Amen po, back to you po. Ate Sel? Picture po tayo mamaya. Ay, okay po. Pas, ano po ulit yung ano po ulit yung verse ng Samuel? 1 Samuel po, chapter 1. Basahin po yung buong chapter, then doon sa verse 11 makikita nyo how dinedicate ni Hannah si Prophet Samuel. Amen po. Sige po, Pas. Pray muna tayo, mga kuya. Yes po. Let's pray po. Lord Jesus, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat, Lord, sa gabing ito, Panginoon, sa mga buhay po ng mga kapatid na kasama po namin sa pagbabible study po sa gabing ito, at binigyan niyo po kami lahat ng oras, Panginoon, at panahon, Panginoon, sa magkasama-sama, O Lord, sa aming pag-aaral sa inyong salita, Panginoon, Lord. About sa baptism po, Panginoon, at marami po ang naliwanagan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at sa buhay po ni
Pas Aladdin, Pas Ryan, Pas Mark, Pas Noli na ginawa niyo pong instrumento, Panginoon, na magpaliwanag po sa lahat, Panginoon, about po sa water baptism, Panginoon, Lord. At naliwanagan din po ang aming mga teens, Panginoon, na kailangan po ay magpabaptize through water po, Panginoon, Lord God. Maraming salamat sa lahat, Panginoon, Lord God. Binabalik po namin sa inyo ang lahat, Panginoon. Papuri, Panginoon, at lahat, Lord God. In Jesus' name, O Lord, we pray. Amen. 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 Thank you, Kuya Pem, and thank you, Oh, picture everyone. daw, sabi natin, Cecil. Salim, mami.